Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating opinion, reaksyon at komento sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No? Shout out po sa lahat ng ating subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And may God bless us all. May God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, itong inyong ate ng bayan na kapatid di umano ng inyong Pangulong Marcos, na si Senatora Amy Duterte. Ay mali, mali na naman, Amy Duterte tuloy. Amy Marcos. At ganon din po, si Senator Bongo Chekwa ay may pinasalamatan. Naku, delikado to mga kababayan. Mukhang eto na, no? Mukhang itong grupong ito alam na this, no? Titingnan lang natin bakit nagpasalamat si Bongo dito sa grupo na ito. At eto na nga po yung siguro hindi naman to kakaiba na kay Amy Duterte, ay mali, Amy Marcos, na kung saan ang Pangulong Bongbong Marcos ay talagang wala na. Nilaglag niya na ang kanyang manang. Okay? So yan po, no? At meron din ditong patutsada rin ang kanyang manang sa kapatid. Ito na ang gustong-gusto ng mga dilaw, gustong-gusto ng mga anti-Marcos. Marcos versus Marcos. Ayan. No, simulan natin mga kababayan. Ito pong ginawa ng Pangulo diyan po sa Laguna. Ha? Nung nandyan sila sa Laguna, 'di ba? May mga picture diyan sa stage. Dapat 12 yan. Wala po ang dalawa. They are MIA, missing in action. Wala yung dalawang babae, particularly si Amy Marcos at si Camille Villar. No? Yung sa Tacloban rally, 3 kasama si Pia, MIA. Sa Cavite, no? Wala yung dalawa, si Villar at si Amy. Sa Laguna kahapon sa ating bansa, wala pa rin yung dalawa. Alam na this, no? Si Camille Villar mukhang umiiwas na po, no? Dahil siyempre may pronouncement yung pamilya niya supporting Rodrigo Roa Duterte, at ganun din po si Amy Marcos. May dahilan daw po siya bakit hindi siya sumasama sa campaign sorties o rallies ng alyansa. Oo, yan. Hindi na po binanggit ng Pangulo ang pangalan ng kanyang ate, no? Diyan po sa Laguna, no? Actually, baka nabanggit pa nga si Camille Villar pero wala po talaga yung picture ni Camille Villar. So parang 10-0 na lang. Pero ako po, malabo nang mag 10-0 yan. Sa akin, tulad ng sinasabi ko sa live stream, yung listahan ko, nandyan si Abalos, si Binay, i-check ko lang si Castro, si Mark Gamboa, katulad nating vlogger influencer, si Lacson, si Pacquiao, si Soto, at 2 tulpo. Siyam po yun. So sa alyansa ang kinuha ko lang, si Abalos, si Binay, si Lacson, si Pacquiao, Soto, at Erwin Tulpo, 6. Hindi ko kayang i-endorse yung 6. Si Cayetano, si Villar, si Marcos, si Revilla, Lapid, at Tolentino. Mga maka-Duterte po yan, no? Mga kababayan. Ewan ko lang po kay Senator Lapid. Understudy siya. Ngayon, pinag-iisipan ko po si Brosas at si Enzo Recto. Okay? Si Lapid, ganun din. Understudy silang 3 para makompleto ang 12. Ngayon, ito pong Pangulong Marcos, silent but deadly. He will not show his frustration. He will not show his disappointment to that particular person, lalo na sa kanyang ate. Masakit man sa kanya yan.
pero kagagawan po ng ate niya ang sarili niyang multo. Ha? Bakit? No? Ito po tingnan ninyo. Bakit wala siya sa alyansa, mga kababayan? Ito. Sabi dito lang ng ABS-CBN nung March 21, nung nasa Cavite po ang alyansa. Anong dahilan ni Imee? Imee Marcos skips alyansa event in Cavite to focus on Duterte's arrest. Mas mahalaga talaga si Duterte. Biruin nyo ha. Sinasabi ng Senado, sabi ni Chis Escudero, wala, in recess kami. Hindi kaya namin gawin ng impeachment. Pero nung dinakip si Duterte, pinunta ng ICC, anong ginawa ni Imee? With the approval of Senate President yan. Nagpahiring kaagad siya. So wala silang time? Ay yung iba nakasum. Si Jinggoy, walang time? Si Bongo nakasum, walang time? Ganon? O nag-hearing nga kayo eh, di ba? Si Hontiveros nagpa-hearing, walang time? Sherwin Gatchalian, walang time? O, ibig sabihin, selective, mga kababayan. So therefore, kung ano lang yung gusto nila, no, para sa pansarili nila at para in the interest of Duterte gagawin nila, lalong-lalo na si Imee. So hindi mahalaga sa kanya ang kanyang re-election. O bakit ka pa tumakbo? Ayan po sabi niya, oh, ang mahalaga sa akin, ha? Ang mahalaga kay Imee Marcos ay tutukan ang kaso ng pagtangay sa isang kapwa Pilipino na isinuko ng ating pamahalaan sa isang banyagang institusyon sa ibang bansa. Pagkat sa kabila ng kampanya at politika, napakahalaga nito para sa ating mga kababayan, ang ating mga OFWs at sa ating batas. Hindi lang itungkol kay dating Pangulong Duterte, tungkol ito, tinan mo, soberenya. Sumisigaw ka ng soberenya, Imee Marcos, pero yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea, wala ba soberenya doon? Ha? Wala kayong masabi pagdating dyan sa West Philippine Sea, pero pagdating kay Digong, na may mga ebidensya na pinalibutan niya ang sarili niya ng mga drug lords, yumuko siya kay Xi Jinping sa West Philippine Sea. Sobra kayong maingay. Immediate action para sa mga OFWs. Bakit? Ang mga OFW ba sa bansa, ibabato sa ibang bansa? Hindi po. 'Di ba? Hindi nga kayo nakipag-cooperate sa mga polo, sa mga embassy ng bansa na pauwiin yung mga tulungan, yung mga nasasadlak sa kulungan doon. Kay Mary Jane Veloso, tama ba yung last name na banggit ko? Tumulong ba kayo? Yung mga iba pa na repatriate, na napatawad, no, nabigyan ng clemency, amnesty sa mga kulungan ng iba't ibang bansa, meron ba kayong bilang? Wala. Tapos pagdating kay Digong, active na active ka. So hindi pala mahalaga. Hindi mahalaga yung alyansa. Ngayon sinabi niya pa na iilag na daw siyang sumama. Gago ka eh. Ikaw ang may gawa ng sariling mong multo. 'Di ba? Dapat lang sa'yo talaga yan. Huwag ka nang sumama. At pwede ba, dyan sa campaign manager ng alyansa, huwag nyo na kaming lokohin. Alam na namin yan. Hindi nyo nga sinaming dalawang picture eh. Tapos sabi nyo, wala kayong balak i-drop. Aminin nyo na. Ayaw na nung dalawang sumama kasi nga, mas mahalaga sa kanila si Digong. Kaya nilang mangampanya ng sarili nila without your help. So therefore, huwag yung tulungan. Inaayawan na kayo eh. Bakit pinipilit nyo pa rin? No? Ibig sabihin, gustong-gusto nyo pa rin na merong isang dyan na dalawa na mag-traitor sa inyo sa pamalang Marcos. Yung patuloy na pagbira, patuloy na paggaganito, pambabalahura. Biruin mo, sarili mong kapatid, babahulaurain ka. Nakakahiya, di ba? Kaya wala na eh. Mapansin mo ang galit ng Pangulo, lalong-lalo na yung sa Laguna. Hindi niya binanggit talaga. Bakit? Sino ka ba? O ngayon, may patutsada siya, mga kababayan. Ha? May patutsada siya. Kaya daw sila ganyan. Ito pa, mga kababayan. Tingnan ninyo. Quote card, The Manila Times. Imee admits she and President don't talk anymore. Many black are compensation. Ganun ba? Kung may nagbablock, di dumiretso ka kay Pangulo. Kunin mo yung personal number niya. Pumunta ka sa Sunday gatherings nila. Di ba? Napaka-easy naman, Maraming paraan para makausap mo ang ading mo kung talagang gusto mo. 'Di ba? Kaya nga sabi natin, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. O ayan. 'Di ba? Nakakatanda ka. Alam mong gagawin mo. 'Di ba? Nakakahiyang matanda ka naman, nakakahiyang manang ka. Ibig sabihin,
wala kang ginagawang paraan para tuluyan mong makausap ang kapatid mo. 'Di ba? O yan, mabuti nga sa'yo. Tama lang yan mga kababayan. No? Tama lang yan na wag na siyang banggitin. At diretso inodoro ka. Doon ka, kasama mo yung mga dilawan doon. Pero yung mga dilawan, maunang lalabas sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, you put the final nail in your coffin. Yan. Okay, so, ano yan? Karma sa'yo yan. Sige, unahin mo si Digong. O kung gusto mo, samahan mo siya doon sa ICC. Oo, nakakahiya kang Marcos. Panira ka sa gobyerno ng kapatid mo. Pa-legacy ka pa ng tatay mo. Wala na yon. Ang kapatid mo gumagawa ng bagong legacy, bakit hindi mo yan tulungan? Tanga. Paano? Sobrang inggit eh, no? Ito pa. Ito namang isang senador na incheck na isang dakilang julalay aso ni Rodrigo Duterte nagpapasalamat po dito sa isang relihiyon, no? Yung Iglesia ni Cristo. Okay? Kasi ano yata ang ito po ang sabi dito sa brigada, ha? Okay? Senator Bongo nagpasalamat sa suporta ng INC. Balita po ito ng March 22, ha? Senator Bongo nagpasalamat sa suporta ng INC. Nagpapasalamat si Senator Christopher Bongo sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa kanilang patuloy na suporta at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Ito ay matapos tutulan ng INC ang naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun. Yan ha. Sabi po dito sa brigada, hindi ko po to kwento-kwento. Ayan, kung may galit kayo, sa brigada kayo magalit kasi sinulat nila. Sinasabi dito sa ulat ng brigada na ito daw pong Iglesia ni Cristo ay tumututol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Yan ang sabi ng brigada at doon po nagpapasalamat si Bongo. Ha? O yan ha. Hindi po ako nagsabi niyan. Kaya huwag kayong magalit kung miyembro kayo ng INC. No, meron pong nagbigay ng pronouncement sa inyo. Kaya nga nagpapasalamat si Bongo sa suporta ninyo ng mga miyembro ng INC. Sa pamunuan ng INC. O yan. Sige. Alam na natin ngayon mga kababayan. Pasensya naman ha. O. Tinututulan ninyo ang pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte ng pamalaan. Kung gano'n naman pala, alam na natin na kanino kayo. Di po ba? Pasensya naman ha sa mga INC, pero gano'n talaga. May mga, siguro, hindi naman lahat kayo na sumasang-ayon sa kanilang mga desisyon, pero yan po ang ipinamamalita lalo na sa Net25. Kaya pala, mga kababayan, tuwing merong press con, meet the press, si Yusek Claire Castro at Palace Press Officer, meron doon reporter ng Net25. Feeling ko combative Combative yung nagtatanong na journalist o reporter ng Net25. It's all about Rodrigo Duterte. Mapaghahalata mo. No? Yung mga tanong niya, very antagonistic mga kababayan. So pasensya naman po I believe hindi naman po siguro ito lahat ng miyembro ng INC, mangilan-ngilan lang. No, kasi may mga kakilala rin tayong miyembro ng INC na hindi naman ganito ang sentimiento, no? You should have to be on the rule of law. Tingnan niyo kung tama o mali yung ginawa ng gobyerno. Sa aking opinion, tama naman po. May warrant Ang sabi ni Digong, sige, bilisan nyo ICC, baka mamatay na ako, hindi nyo pa ako naimbestigahan. Ngayon nandun na siya, nag-iiyak kayo ng mga Duterte supporter. Diba? Ang gusto nyo, di samahan nyo siya dun sa ICC para mabawasan naman, dalhin nyo yung 32 million kung meron kayong 32 million. Okay, so kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.